Tas yung kababayan na pinagkakatiwalaan mo, yun pa yung alam mong manluloko sa'yo. Sobrang lungkot. Parang hindi na maabot ang pangarap ko makapag-Canada. Sobrang galit ko na, pare koy. Hindi ko pa talaga panahon or hindi para sa akin ang Canada. Alam niyo yun, minsan talaga masakit man sabihin kung sino pa yung kababayan mo. Yun pa yung manluloko sa'yo. Kamusta mga boss? Uwian na naman tayo. Kamusta po kayo? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin mga boss. Kung nasan man po kayo nandun ngayon. Medyo santing ang init mga boss. Oh. Kaka-out ko lang mga boss. Alauna na ng hapon dito. Pumasok ako alas 5 ng madaling araw. Para lang ako nag-construction no. Dito ko nilalagay yung aking baon. Layo ng paradahan namin mga boss. Kita nyo yung store nandun oh. Sikat yung araw pero yung hangin niya malamig. Para sa mga bago kong viewers at subscribers, ito yung itsura ng aming town. Uwi na tayo mga boss. At meron akong ikukwento sa inyo mga boss tungkol ito sa isa nating kababayan. Nakakalungkot mga boss. Hindi ko lubos maisip na minsan pala talaga kung sino pa yung kababayan mo, yun pa yung manloloko sa'yo. Mamaya mga boss, i-share ko sa inyo pagdating sa bahay. Uwi na tayo mga boss. Let's go mga boss! Nagdidilaw na yung ibang dahon mga boss. Lapit na talaga ang fall. Wala akong part-time ngayon mga boss, kaya dito ako sa bahay at dito ako tatambay sa duyan. Kamusta mga boss? Magugas muna tayo ng pinggan mga boss. Ang init, kaya nagpalit agad ako ng damit. Nalobat ako mga boss eh. Kakatapos lang namin kumain ni Mrs. At si Mrs. dumaretso na sa part-time niya. At maya-maya lang, labas tayo at magpapapawis ako ulit. Sinusulit ko yung summer kasi papasok na yung fall
at malimit na mag-uulan. So, yung nilalarawan ko, parke lang yun, di ba? Kung nakasubibig kayo sa vlog ko at may napanood kayo na nagbabasketball ako. Open court lang siya, half court lang. Kasi yung gym na pwede namin paglaruan dito, sarado pa. Pwede lang maglaro doon kapag bukas na ulit yung klase. So, baka by September pa, mga ganyan, na pwedeng makapaglaro ulit sa gym. Anyway, hugas muna akong pinggan. Dami kong paliwanag eh. Maghugas lang naman ng pinggan eh. Mga boss, yung isa kong kaibigan, nag-message sa akin. Pero hindi ko na i-mention yung pangalan. Sabi niya sa akin na matagal na siyang may apply sa Canada. Kasi kinamusta ko siya, yung kaibigan ko. Sabi ko, pare ko kamusta na? Anong balita sa apply mo? Ang sagot niya sa akin, pare ko wait na lang kami ng appointment for biometrics. So, ang gandang pakinggan, di ba? Parang may progress, malapit ka na dun sa sa pangarap mo makapunta ng Canada. Tapos, pag okay na, passport request na daw, sabi. Tapos kinamusta ko ulit siya after ilang weeks. Sabi niya sa akin, pare ko musta? Sagot niya sa akin, nalulungkot at nag-aalala, wala pa ring balita. Lagi nga akong nagpa-follow up, wala pa rin silang reply. Sabi pa nga niya sa akin, pare ko pasok mo na lang ako dyan sa IGA. Mas okay pa, sigurado pa. Kung pwede nga lang ganun kadali mga boss, na makapagpasok ng tao na kakilala. Siguro marami na akong i-recommenda, pero hindi ganun kadali mga boss Hindi siya ganun. Kung sa Saudi, sa Middle East, madali lang. Pero sa Canada, para ka talagang pumapasok sa butas ng karayom. Talagang napakahabang proseso. At malaking gastos. Sa Saudi, hindi naman ganun kalaki yung gastos. Mabilis pumasok. Nakakalungkot nga lang. Masakit sa loob kasi alam mo yung kapwa kababayan mo na umaasa sa'yo. Tapos ikaw pala na nasa agency na kababayan mo. Hindi pala maganda yung hangarin mo sa kapwa mo na matulungan siya. Ito pa ang sabi niya, na boring na ako kaantay. Kinukol ko, kaso ring lang ng ring. Kami ko nang nahiraman ng mga kamag-anak ko ng pera. Ibig sabihin na yung oras mo, pera, tas yung kababayan na pinagkakatiwalaan mo. Yun pa yung alam mong manluloko sa'yo Diba? Gusto mong magsalita ng masama. Pero wala. Kailangan mo na lang talagang manahimik, magdasal na sana isang araw umayon din sa'yo yung panahon. Sabi niya sa akin itong huli, nawa pare ko pero nawawala na ako ng pag-asa. Sobrang lungkot, parang hindi na maabot ang pangarap ko makapag-Canada. Sobrang nakakawalang pag-asa. Hindi ko pa talaga panahon or hindi para sa akin ang Canada. Pero ang sabi ko sa kanya na huwag susuko. Siguro hindi pa lang ito yung time para sa kanya makapunta ng Canada. Baka merong mas magandang plan si God para sa kanya. Kasi itong kaibigan ko nandun, napakabait ito. Matagal ko siyang nakatrabaho sa Pilipinas pa. Diba? So, paano kung
Paano kung sa'yo na ikaw nanonood sa akin, naka-experience ka rin ng ganito? Di ba, napakasakit. Dahil, mismong kababayan mo yung pinagkakatiwalaan mo para maabot mo yung pangarap mo. Pero yun mismo pa rin na kababayan mo pala ang sisira sa pangarap mo na makapag-abroad, makapag-Canada. Kahit hindi dito sa Canada, alam ko dito sa mga nanonood sa akin ngayon, marami din sa inyo na naka-experience na nito. Yung iba, naka-experience na pero hindi masabi. Parang kinalimutan na lang. Ganon talaga mga boss eh. Sa umpisa daw, maganda kausap. Ang gaganda ng mga binibitawang salita sa kanya. Hanggang sa kailangan niya na mag-send ng pera. So, kasi ilang weeks din silang nag-usap nito eh. Nakakausap niya pa sa phone, yung kababayan. Pero syempre, hindi ko na kailangan i-mention. At hindi ko din naman na tinanong pa buong detalye. Hindi ko na inalam. Basta inalam ko na lang yung side niya kung ano yung status ngayon. Kasi yun naman ang importante. Para mabigyan ko rin kayo ng paalala sa mga ganitong nangyayari na minsan talaga nahirap magtiwala sa kapwa Pilipino. Ayoko to madinig na ganito na kapwa Pilipino. Pero wala tayong magawa. Kaya isinar ko sa inyo to para kung sakali na may ganito ang sitwasyon na nag-a-apply kayo pa abroad, kahit hindi sa Canada, kahit sa US or kahit sa bansa, na mayroong ding kababayan na nakilala nyo lang na doon kayo nakikipag usap hanggang sa umuwi na sa puntong humihingi na ng pera. So, maging tayo. Huwag tayong padalos-dalos at magtiwala. Lalo na kung nakilala lang natin to sa mga social media, ganyan. Na-share ko lang sa inyo ito mga boss. Pero wala akong intensyon na siraan yung kapwa ko Pilipino. Hindi ganun mga boss. Sinare ko lang to yung experience ng kababayan natin, itong katrabaho ko dati sa Pilipinas. Matupad yung pangarap niya na makapunta ng Canada. Madali yung family niya, mabigyan ng magandang future yung anak niya. Kasi dahil yan sa, isa rin sa, nakikita niya kasi sa vlog ko, kung ano yung maganda para sa future ng mga bata dito sa Canada. Hugas muna ako mga boss. Sa tagal ko nang nagbablog, puro positive yung mga na-share ko sa inyo about sa mga kababayan natin. Pero ito lang yung first time ko maka-experience na makapagsalita ng ganito sa inyo. Mapapabuntong hininga ka na lang mga boss. Lalo na kapag pinag-uusapan na yung pera. Siyempre, maglalabas ka ng pera. Magbabayad ka sa agency. Tapos, dahil kulang ka sa pera, manghihiram ka ng pera sa kamag-anak mo, syempre yun naman yung unang mong tatakbuhan, yung kamag-anak mo. Bago ka tumakbo sa ibang tao. So alam niyo yun, yung pakiramdam na
yung hindi mo gustong gawin, nagagawa mo dahil kailangan mo. Tulad ng pera, ayaw mo manghiram sa mga kamag-anak mo, sa ibang tao, pero ito lang yung alam mo na pwede mong gawin para makapag-ipon ka ng pera. Maipon mo yung perang kailangan para maibigay mo sa agency. Tapos ang ending, eto, na-scam ka na pala. Hindi mo natupad yung pangarap mo. May utang ka na napakalaki na dapat mong bayaran. Diba, ganun tayo Na parang sa atin sa Pilipinas, naging normal na yung Pag mag-a-apply ka pa abroad, at nandito na usapin yung placement fee, mangungutang ka na. Papangutang mo yan dahil alam mo na sigurado ka na makakapag-abroad. So, kalimitan naman talaga natutuloy makapag-abroad. Iilan lang naman talaga yung scammer ng mga taong mapagsamantala. Masyadong magaling magsalita, pero masama pa lang intention sa kapwa. Okay na mga boss, kita yung init Pakita ko sa inyo sa labas. Ganto yung gusto kong pangyayari. Kapag ako matanda na, matanda na talaga gusto ko magkaroon ng kubo, tapos medyo malawak na bakuran. Di ba? Tayo medyo sa kanlong. Di ba? Ako pag nasa bahay ako, gusto ko lagi na nandito sa aming munting backyard. Natatambay ako dito. Yan. Tapos marinig ko yung huni ng ibon. Yung mga dahon, yung malakas na hangin. Ganito yung gustong buhay ko. Buhay probinsya. Kasi doon ako lumaki. Mga boss, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa J Pinoy TV at i-click niyo rin po ang notification bell para palagi kayong ma-update kapag ako may bagong video. Maraming salamat sa inyo mga boss sa lagi niyong panonood sa akin. At i-share niyo na rin tong ating video para mapanood din ng iba nating kababayan. At sana i-follow nyo rin ang aking Facebook page ng J Pinoy TV. Maraming salamat po talaga sa inyo mga boss. Sa walang sawa ninyong panonood sa akin. Mag-iingat po tayo palagi mga boss. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.